Tama po si Undersecretary Claire Castro, ang pala spokesperson para i-remind si Senator Robin Padilla at sa lahat ng mga naghahangad na isabatas ito na maghihingay-hingay sapagkat may nauna na pong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa usaping ito. Na yung parang pag ititilit mo, pag requirement ay bawal po yan. Wala pong blanket mandatory testing. Yan po ay sinabi na ng Supreme Court na ang random testing sa schools at workplaces pwedeng gawin. Pero yung non-random blanket mandatory testing to all, for example, all candidates, etc., all employees, yan po ay hindi po yan pinapayagan ng Korte Suprema unless they reverse themselves. Okay? So yun po yung issue ngayon. Oo, kasi po ano po yan, Prof, no? Parang magiging salungat po yan dun sa Supreme Court ruling noong 2008. Tama po ba? Opo. Kasi yung random drug testing po, ang ibig sabihin ng random drug testing, selection is done by chance. Ibig sabihin may lottery style, computer generated, they can require. No prior notice to the individual tested. Hindi mo alam na ito-test ka. So, ito ay kinukonsider na hindi intrusive kasi it does not single out specific individuals without cause. For example, sa estudyante, sa mga empleyado. Pag non-random na targeted drug testing, pinipili mo na ang mga tao dahil meron ka ng suspisyon. Ito po ay nagiging, sabi ng Korte Suprema, it risks becoming discriminatory or unreasonable. Dahil arbitrary ito, stigmatizing. So, iyon po ay, kunyari, requiring all political candidates or all persons accused of a crime to undergo drug test. Ito pa nga ang matindi eh. Kapag kahit may mga inakusahan ng krimen, hindi mo pwedeng mandatory. Yun ang sabi ng Korte Suprema. So, malinaw po na meron na tayong batas yan. Ngayon, alam naman, baka sabihin kasi ng iba, ano naman yan, kung ano yan eh, Congress yan, so pwede sila magbago ng batas. Oo, pero ang Supreme Court po, ang desisyon ng Supreme Court, yung constitutionality niyan. At hindi po pwedeng maglabas ang ating legislatura ng batas na taliwas sa saligang batas. Sapagkat yun po